Magandang araw sa inyong lahat. Today we will discuss our topic, firefighting operation and techniques. Ito yung mga ginagawa ng mga firefighters every fire operation, before and after. Okay, simulan natin. Para matandaan ninyo ang mga firefighting operation techniques, meron tayong mnemonic, pre, SCORCO, BSOP. Okay? Unang-una yung pre. Pag sinabi natin pre, meron tayong pre-fire planning, preparation of the whole fire department in the event of a fire call, gathering information about the area of jurisdiction, familiarization of the whole area of responsibility and all equipments. Sa familiarization of AOR, kailangan alam natin pinakamalapit na hospital, simbahan, dun sa loob ng area of jurisdiction mo. Okay? Kung saan yung pinakamalapit na daanan, kung may masikip ba na alley, or may mga nakaparking, nakasirang mga sasakyan, etc. Hydrant checking. Check natin yung pinakamalapit na hydrant sa loob ng ating AOR, Area of Responsibility, para malaman natin kung may gumagana o wala. Malaman natin at ma-report agad natin to dun sa water utility company. Okay. Checking of apparatus, equipments, and tools. Chine-check natin yung mga trucks natin. May flat ba na gulong? May malambot ba yung gulong? Okay ba yung fluids niya? Brake fluid, lahat ng fluids, langis. Yan. Chine-check din natin kung gumagana lahat yung baterya. Blow bag ang tinatawag natin doon. Pag-check ng apparatus, blow bag. Then, equipment and tools. Lahat ng mga nasa loob ng aparato, yung apparatus natin, tawag natin aparato. Yan. Chine-check natin kung may kumpleto ba yung hose na doon, kumpleto ba yung tools and equipments na nandoon. Kasi pag nagkaroon tayo ng fire operation at nautusan ka, kunin mo yung maso. Sir, pagbalik mo, sir, wala yung maso. Bakit? Nasaan? Hindi ko alam, sir. Wala dun sa loob ng truck eh. Kung kailan nyo kailangan, saka wala. Kaya, before ng fire operation, chine-check mabuti yung laman ng truck para siguraduhin na kumpleto yung mga equipment and tools. Then, conducting fire safety seminar. Sineseminar natin lahat ng mga kumpanya, and then sa loob ng barangay, nagkakandak din tayo niyan upang maibigay natin sa mga tao yung mga kailangan natin informasyon for fire prevention. Then, nagkakaroon tayo ng conducting fire simulation drills. Nagkakandak tayo ng mga fire simulation drills upang malaman ng mga tao kung ano ang gagawin nila in case of any fire incident. Kaysa naman mataranta agad sila, hindi nila alam gagawin. Then, pangalawa, S, scene size up. Sa scene size up, yung quick evaluation of the ground commander to determine the alarm to be raised and for the next action to be taken. Titingnan niya muna. Pagbaba ng truck, titingnan niya kung ano ang mga kailangan gawin susunod. Okay? Doon siya magkakaroon ng analysis. Okay? Bakit kailangan scene size up? Para mag-raise ng alarm. Dahil sa raise ng alarm natin, ito, ang first alarm, 2 responding truck lang yan. Okay? Kung ilan yung involved na mga bahay. Paano ba mabilis na makapag-scene size up? Pagbaba mong truck, nagkakagulo niyan eh. Nagsisigawan yan, nagkakagulo. Okay? Paano kayo makakapag-scene size up ng napakabilis lang? And then, mentally makapag-decide agad kayo kung ano ang alarm na i-raise or ano ang next na action na gagawin nyo. Okay? Meron tayong another mnemonic para makapag-scene size up kayo ng napakabilis. Okay? Unang-una, C, construction. Yung first alarm, pwede nyo i-raise ng mas mataas pa kung yung mga bahay na nakapaligid ay puro kahoy.
Kesa naman, puro bato. Okay? Pag yung mga bahay na nasusunog magkakadikit, tas puro kahoy, mabilis yung mabilis yung lakad ng apoy. So, kailangan i-raise mo agad yung alarm para magrespondihan yung mga nearest fire trucks para matulungan kayo. Okay? Pagkakaiba ng construction, sementado or kahoy. Okay? May bihira ang lumaki yung alarma kapag kahoy. Kapag gawa sa semento ang isang bahay. Okay? Pero kapag gawa sa kahoy, mixed materials, okay, doon mabilis yung kalat ng apoy. Letter O, occupancy. Pag sinabi ng occupancy, kung paano ginagamit yung structure, yung building. Okay? Pwede itong assembly, educational, daycare, healthcare, residential board and care, detention and correctional, residential, mercantile, business, industrial, storage, mixed occupancies, and special structure. Okay? Dun sa occupancy, titingnan natin kung ano ang uunahin nating structure building para sagipin. Okay? Okay? May assembly tayo, tinatawag natin assembly, ayan yung mostly sinihan. Okay, gymnasium. Yan. Kung saang lugar nagkakaroon ng maraming tao na pagtitipon. Educational, automatic, ayan yung mga eskwelahan natin. Either kinder hanggang college. Basta meron kayong learning. Okay, meron kayong may nagtuturo sa inyo. Okay. Daycare. Ayan yung mga iniiwan yung mga bata. Okay. Barangay daycare. Okay. Healthcare. Pag sinabi tayong healthcare, ayun yung mga clinic lang, kumbaga maliliit na clinic na kung saan yung mga pasyente umuuwi din agad. Okay? Magkaiba tong residential board and care sa healthcare. Paano? Ang healthcare, uuwi agad yung mga pasyente. Pag residential board and residential care, ayan yung pasyente kailangan mag-stay ng ilang oras, ilang araw doon sa clinic. Halimbawa, lying in clinic. Yung lying in clinic, pagkapanganak, maghihintay pa yan ng ilang araw bago lumabas. Okay? Versus dun sa healthcare na kung saan nagpa-check up lang. Okay? Detention and correctional, ayun yung mga jails and prison natin. Dito kami nagkakaroon ng problema. Bakit? Mostly, ang kalaban namin dito, security. Okay? Hindi namin mapatupad yung exits. Dapat lahat ng exits easily accessible. Ano yun? Jail, saka prison, yung exit easily accessible. Okay. Pero hinahayaan namin na hindi implement yung fire code sa detention and correctional as long na madaling makakapag evacuate yung mga tao sa loob, either prisoner or yung mismong jail operation personnel or mga bisita. Okay. Residential ay yung mga madalas bahay. Mercantile ay yung mga tindahan na nagbibigay ng serbisyo at produkto. Yung mga businesses ay din yung mga opisina, okay? Industrial planta. Sa storage natin, andyan yung mga cold storage or other storage na mayroong mga bulk materials na nasa loob. Okay. Mixed occupancies, ito yung mga pinagsama-sama na hindi pwedeng solohin ng isa. Halimbawa yan, okay. Mercantile na, okay. Paano nagbibigay ng produkto at serbisyo? Storage pa. Okay? Or kaya yung isang condo unit na residential yung taas, yung baba mercantile. Bakit? May Jollibee, may 7-Eleven. Okay. Hindi siya pure residential lang. And then last is special structures na kailangan mabigyan ng emphasize para do sa occupancy status niya. Okay? After O, it will be, the next is letter A, area. Kapag mas malaki na yung area ng nasusunog, kailangan i-raise mo na yung alarm.
Mas maliit na area, okay lang, kayang-kaya na yan ng isang truck lang, tas sa 4 na tao. Okay yan. Pero lumalaki yung area. Paano? Pagdating nyo, malaki na talaga yung apoy. Malaki na yung kinakain. Kailangan erase nyo agad yung alarm. Next is location. Kailangan erase mo yung alarm kapag yung location ng mismong sunog, looban. Okay? Dikit-dikit yung bahay. Okay? O kaya pinakadulo na. Ito, kung makikita ninyo, nasa lower right, dulo. Kailangan duaanan mo muna lahat bago ka makarating dun sa pinakadulo or masisikip yung daanan. Next is water supply. Walang tubig. Doon kami problemado pag walang tubig. Kasi minsan pinapatay ng water concessionaire, Maynilad or Manila Water, yung tubig ng walang abiso at nagkaroon ng alarma, saan kami kukuha ng tubig? Okay. Kasi madalas sabi ng tao, Sir, ba't wala kayong tubig? Kasi nga mabilis na uubos ang tubig kasi ang truck namin, okay, ang dala niyan, although ang dala ng truck ay 3,000 gallons per minute, kaso yung kailangan tubig na binubuga namin is 330 to 300 to 100, depende, gallons per minute. Yung 3,000 gallons na yan, sa loob lang ng ilang minuto, ubos yan. Kaya kailangan namin ng tubig. Kaso, pinakamalapit na fire hydrant, wala. Or kung meron man, walang tubig. Okay, kaya lalabas pa kami ng fire scene, iigib pa kami, magre-refill pa kami ng tubig, and then, pagbalik, isusupply namin doon sa pinakamalapit na fire truck na nakabungad. Letter A, apparatus and equipments. Hindi kaya ng isang truck yung sunog. Bakit? Sa loob, kumakain na sa likod. Sa gilid, kumakain na. Kailangan namin ng tao sa kabila. Kailangan namin ng truck sa kabila. Kailangan i-raise nyo agad yung alarm na pag nakita nyo hindi nyo kaya. Letter S, yan, apparatus. Sa apparatus, sa first alarm, sa pinakababa, first alarm, 2 to 3 houses, 2 hanggang 3 bahay, 4 na fire trucks. Kaso, kumakain yung apoy paloob, palikod. Umaabot na ng 4 hanggang 5, si second alarm mo na. Kumakain pa sa likod, or high-rise yung building. Kailangan 12 fire trucks, third alarm mo na, so on and so forth. Okay. Mahatindi yung general alarm. Marami ako na-responde na general alarm. Ilang araw doon sa mismong fire scene. Doon ka na kakain, doon ka na matutulog. Okay? Pinakaayaw namin yung general alarm. Next is street condition. Makakaresponde ka ba agad kung yung street condition ginagawa? Okay? Makita mo na lumalagablab na. Kailangan mo na maraming truck. Kaso yung mga truck di makapasok. Bakit? Barado, sira. Yung kalsada. Pwede mong i-raise yung alarm nun. Or kaya, yung street condition, masikip yung daanan. Dami nakaparking. Okay? Tapos talagang iskinita lang. Then, weather. Sa weather natin, may araw, may gabi, may araw, maaraw, maulan, bagyo, yan. Wala tayong snow dito. Mahangin, titingnan natin kasi kapag tag-init, sobrang init, mabilis yung kalat ng apoy. And titingnan mo rin sa weather kung saan papunta yung hangin. Kung malakas yung hangin, papunta dun sa kaliwa. Nakikita mo, kinakain na yung kaliwa. Kailangan mo ng tao dun. Kaso kulang kayo ng tao. Kulang kayo ng equipment, kulang kayo ng aparatus. Kulang kayo ng water supply. I-raise mo na yung alarm nun. Sa weather, ang bihirang lumaki yung apoy kapag tag-ulan. Siyempre, ang problema namin dito, nasa baba yung usok. Hindi kami makapenetrate. Then, exposure. Exposure saan? Exposure dun sa mga katabing bahay niya. Ano ba yung katabing bahay niya? Gasolinahan. O kaya,
ospital, kailangan i-raise namin yung alarm kung ano yung exposure, kung ano yung naka-expose malapit dun sa mismong sunog. Okay? Auxiliary equipment and tools. Okay? Kailangan ng special tools tulad ng power saw. Okay? Special rescue tools. Now, nandun sa isa pang truck. Okay? Next is life. Kung maraming buhay yung naiipit na sa loob, natatrap. Okay. Next is time. Sa umaga o sa gabi, kung anong responde nyo. Mas madaling magtrabaho sa umaga dahil di mo na kailangan ng flashlight, kitang-kita mo na. Sa gabi, madilim. Hindi kayo magkakitaan. Ang nakikita mo lang, yung mismong apoy. Sa mismong apoy, kung madilim na madilim paligid mo yan, makikita mo kung nasa yung apoy, yung baga, lahat yan. Saka mo atakihin. Ang problema, hindi ka makagalaw. Dahil hindi mo alam yung kapaligiran mo dahil madilim nga. So, kailangan namin ng flashlight. Last is hazards. Sa hazards natin, may explosive na nandun sa loob ng isang building, non-flammable gas, flammable liquids, flammable solids, oxidizers, and organic peroxides, poison, or radioactive. Okay? Yung mga hazard na yan, halimbawa, ang nasusunog ay isang industrial warehouse na kung saan punong-puno siya ng mga flammable solids tulad ng styrofoam. Yan. O kaya, yung sa Taguig nangyari, nasusunog yung armory. Anong hazards ang nandun? Explosive. Tinataas agad yung alarma nun. Walang lumalapit na bumbero. Bakit? Yung armory umuusok. Walang lumalapit. Ang malayuan lang yung buga ng tubig namin. And then maya-maya maririnig ka na lang, boom! Sasabog. Okay? Doon yung titingnan muna kung ano yung nasa loob. Then, next is covering exposure, ensuring that the structure closest to the edge of the fire are covered first, decreasing the event of fire spread. Okay? Yung mga tao, the public, ang gusto nila kapag yung apoy, letter C, yan. Kapag yung apoy, gusto nila ang mga bumbero, pumesto mismo sa apoy. Hindi. Ang nasunog na bahay, wala na kami magagawa, sunog na yan. Pero yung masusunog pa lang, yun ang pinoprotektahan namin. Okay? Yung mga bumbero natin, pupwesto yan on the edge of the fire. Okay? Kung yung si letter B, 1/4 niya yung nasusunog, 1/4 lang kailangan masunog siya. Huwag nang lumaki pa. Si letter D, 1/4 yung nasusunog niya, yung pader lang, at least pader lang yung nasusunog. Hanggang dun lang. Kino-cover namin yung naka-expose dun sa danger. Okay? Si letter C, halos wala na kami masasalba dyan. Bakit? Sunog na yung buong bahay. Pero ang gusto ng mga tao, pupwesto kami kay letter C mismo. Inaagaw pa yung host namin. Okay? Sinasabi nila, yung si letter B, saka si letter D, nagbayad yan. Hindi ka namin kailangan yung binibigay ng tao. Ang kailangan namin protektahan dahil ito ang mandato namin. Okay? Rescue, removal of the person from a dangerous area to a safer area. Okay? Kung may tao man sa loob or yun nasa paligid, kailangan ilayo namin siya doon sa fire scene para kung wag nang madagdagan pa yung injury na nagkaroon na meron siya. Extinguishment, the suppression of the fire itself. Okay? Pagbubuga natin ng mostly water. Extinguishment, meron tayong tinatawag na direct attack, indirect attack, two-line method, and fog attack. Next time, pag-usapan natin yan. Then, ventilation. Sa ventilation, removal of toxic gases and replacing it with a cleaner oxygen. Meron tayong methods ng ventilation. Meron tayong tinatawag na natural ventilation.
buksan mo yung pintuan, buksan mo yung bintana, yung lakas ng hangin ang magtutulak doon sa usok. Kasi toxic gas yan eh. Kung ano yung nasusunog, nagre-release ng toxic gas. Masakit sa ilong, halos di ka makahinga. Okay lang, buksan mo lang yung pintuan, bintana, hayaan mo lumabas yung usok, yung toxic gases natin. Okay. Or kaya, meron tayong tinatawag na hydraulic, buksan mo lang yung bintana, minsan binabasag eh. Buksan pinto, and then bubuga ka ng tubig palabas na bintana. Okay. Kaya minsan may makikita kang sunog na may bumubuga ng tubig from inside out to outside. Paano yan? Kung mapapansin nyo yung usok, tingnan nyo yung usok, lumalabas. Okay. Ayan tinatawag natin na hydraulic ventilation. Uy, sagsasayang ng tubig yung bumbero, wala namang inaano, wala namang binubugan. Lumalabas na yung tubig dun sa bintana, oh. Kasi kailangan namin mag-ventilate. Okay? Naintindihan nyo to? Meron tayong tinatawag na mechanical ventilation, kung saan gumagamit tayo ng mga mechanical devices, minsan gas, minsan engine powered or electric powered. Okay? Sa mechanical ventilation, meron tayong positive pressure ventilation. Yung mechanical ventilator natin, parang ano yan, ventilador lang. Okay? Magbubugan ng preskong hangin mula labas hanggang loob para magbigay ng cleaner oxygen sa loob. Meron tayong tinatawag na negative pressure ventilation, kung saan, nakikita nyo yung drawing, sinisip-sip niya naman yung mga toxic gases from inside palabas. Then salvaging, covering the remaining appliances to be saved and not to be damaged further. Paano damage further? Kasi kapag nagbuga ka ng tubig dyan, mababasa. Sayang naman. Oh, meron dyan TV, malaki, hindi mo pwedeng mailabas. Takpan mo ng plastic. Refrigerator o ano pa man na malalaking appliances, tinatakpan ng plastic. Para kapag nagbuga ka ng tubig, hindi magkakaroon ng water damage. Kaya nga tinatawag natin protect properties. Kaso, nabasa mo yung laptop, nabasa mo yung computer, hindi naman nasusunog, ang layo naman sa sunog. Nakapag-protect ka ba ng properties niyan? So, ilalagay mo ng, tatakpan mo ng plastic upang hindi na siya mabasa at di siya ma-damage further. Overhauling, the final checking of the area, ensuring no flames, ember of any kind unseen. Okay? Kailangan tingnan namin lahat. Uy, yung sirain mo yung tingnan mo. Dudungaw pa kami dun mismo sa kisame para ma-check namin kung wala na talagang baga natitira or sa mga pader. Check namin, yung mga nakatumbang gamit yan, angat mo yung yero, angat mo yan, tingnan mo yung ilalim. Okay? Ayan, tinatawag natin overhauling para kapag katapos ng fire operation, tiniclear na fire out, safe na area na yun. Wala na-prevent natin yung tinatawag na rekindle of fire. Last is post-fire analysis. Deliberation of the actions done in the firefighting operations. Pwede itong gawing informal. Paano? Doon pa lang sa ground, magkaroon kayo ng informal meeting. Or formal. Magkakaroon kayo ng isang venue na kung saan i-discuss ninyo lahat ng mga actions na nangyari doon sa fire operations. Mostly yung formal natin kasama yung mga high-ranking officials and other politicians. Itong post-fire analysis, yung tinatawag nating critics. Anong critics? Yung mga bagay na kailangan ng development, needed development. Ikaw, napakabagal mo. Sabi na kunin mo to, hatakin mo to, napakabagal. Or kaya, erroneous actions. Sa erroneous actions, mali yung ginawa mo. Kailangan baguhin mo. Wag mo nang gawin yan. And then last is the good accomplishment. Maganda yung ginawa mo na yun. Pagpatuloy mo pa. Okay? Sa critics natin, makikita natin dun yung kulang, yung mali, at yung tama.
At sa critics natin, kailangan natin ng tinatawag na 5 wives and 1 husband. Ano yung 5 wives and 1 husband? Ito yung what, who, when, where, why, and how. Okay? Dun sa post-fire analysis. Any more questions?